higit sa lahat, hindi siya nagkukulang at hindi niya tayo pinapabayaan. Hallelujah. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great. Is our Si Sister Malu de la Cruz para pangunahan tayo sa unang panalangin. Sister Malu. Yes, God, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin sa tayong pangalan mo, God, hallelujah. Yes, Lord Jesus, Ikaw lang, Panginoon, ang aming pupurihin. Ikaw lang, Panginoon, ang aming itataas sa umagang ito, Panginoon. Yes, Lord, managayat ko managkabaling nga, Ama. Lord, at kami apo mo, may apo Diyos sa dayday, tinapataganagan mo. Sika lang apo Diyos, may tantanop. Itanga ka nito, Panginoon. Lord God, hallelujah, Jesus. God, nanyaman apo Diyos, nagbasulan may apo ito sang wana maapo. Pakawanan na kami. Linis sa apo Diyos, ti puso, kang pampanunod may apo. Tatno Lord God, makayayo kami apo Diyos iti sang wanam Lord. Lord, iblis mo apo Diyos ti bawat may isa. Kada kami apo. Agyaman kami mutking ka apo Diyos, ti aso amin apo Diyos, hinaramid mo, ti sagtunggal may isa kada kami apo. Ti bendisyon apo Diyos, ngintad mo apo, salamat Panginoon. Si kakalang apo Diyos, ti
May tantanok, Lord, ita kanito apo. I-bless mo mat, Lord God, ti. Bawat may isa, manipod apo, Diyos ti. MC Panginoon, naging gati. Mangi dalan apo Diyos ti kang kanta. Aywanam apo Diyos ti kito nga anak mo apo. Tatno Lord God, si kalang apo Diyos ti. May tantanok apo. Ito nga kanito Lord. Nastamat apo, bless mo mat Lord God ti pastor may apo. Ngayon na apo Diyos ti mangya dal apo dagiti sasam apo. Katagiti ko mga apo Diyos nga sasaom luktam apo Diyos ti puso kong pampanunod ti bawat may sapo nga anak mo. Tatno Lord God, dagiti nga sasaom apo nga may yadalitan kanito Panginoon. Kat may mula apo Diyos ti puso kong pampanunod mi. Lord, agyaman kami muna iking kaapo, agyaman kami. Kat bendisyonan na kami apo Diyos. Nga pada apo, tatno rumor kami apo Diyos ti balay mo apo. Kat napnuan apo Diyos ti Santo Espiritu mo apo. Agyaman kami unay king kakititod may amin apo Diyos, ti Gloria, dayo kong pinagyaman. Tinagan na po aming Jesus. Amen. Praise God po. Testimony time po. Dalang po iti duwa nga mapagasatan nga mangipaay iti naaramidan na ni Apo iti biyag na iti unag ti makadomingo. Sino po iti umuna? God bless. God is good. Amen. Hallelujah. The past months, apo, tiragasak. Ti kinaimbag na apo, Diyos ti biyag ko, siya ko lang. Kunti pamilya, agyaman ako ni apo, Diyos, iti bago sumurag ti October. Adya yun, to September 30, nagyaman ako ni Apo Diyos. Nubigat uno, kunak. Dudes, thank you na, kunak tagawid dun ti kinabukasan. Ang ko nga libak ti ragsak ko, aji nga aldaw, 30, September 30, di October 1, ang kumumanon niya, tinangyari. Pangkoy tulod dyan ako. Siyempre, da dyan lahat tatiragsak. Ang ko nga narina nga mapaanan ni Dudson, di bali damot ti video call, makadanon, naragsak lahat. Pero, hindi aja nga, haldawon, uno, hanggang ang komuno niya teramido. Gapulot ka ni mamang ko. Kalaangin nga pimanaw. Hanggang nagpakpakada. Intod ko pa'y tiagas na nga, ti 11, ti midnight. Isong ako nakapu kasano nga makwa, ti ma-overcomean. Nag-birthday ak di Wednesday. Ni mamang kulat na tinadjip panunod ko. Ma, kung nakadapansiton, nagsapa, sangsangit ak. Ngam the Lord, speak to me nga ko na amin nga, maririnam di tapusong ko na, tiragsalat na, tigserbi ko na po Diyos, masustain amin dagita nga kalungkutan mo. Thank you Lord, kung nakaya nga sa una, dyan agsapa. Subliak, ti prayer meeting manon, ti Saturday ko na, 2 days, 3 days ang awan ti, naka-absent active, don't watch, kung nakunibit, sayang nga ministry, ang kanak sa makapanon ko na, apang ka ko na kanya niading ko. Tani po Diyos lang iti pigsa, sustainan na amin ti nyaman nga kurang, ti para, iti amin nga kurang, kunana kanya. Tadya feeling nga na down ti spirit kurang. Ngumamok nga na po Diyos mo lang ti mangilip up kanya ta. The first month nga talaga ragsak ti that week. Thank you Lord for the trials. I can stand. May samag na gitinaganak ko niya papang ko. Nga makaturturog. So nga mapapagawit ta dya baryo.
Sinyawid ko to iso nga iwanak tata ni papa ko. Ay pinagaywan tinaganak ito jo amin. Fully nga ito jo si kayo nga kalakanya nga dati nanay na pay. Ito jo tadiyo mo nga baga bigat anjo yung subod ang makitan. Iso nga ibagak kanya yung kabsat. Tibiyag tayo kalaangin nga pumanaw. So kailangan nakasagana tayo ta. Aji nga rabi, nagkararag kami pa. Your will be done, Lord. No niyang pagayatam ko ni mamang ko. Sige makamuka ko namin ta. Bago naturog, agas nga talaga ti kararag, mangrugid da Diyos pitalinga na di da balayon. Chong, kararag ta na akong kunana. Sungamo ni mamang ko nakaisog. Iso nga di kantami di jay boreal na talaga nga isum ko anta talagang the fullness of God nga talaga na-sustain namin nga saksakit. Iso nga tayo nga man ibaga nga na tayo nawanon ng agragsak tayo gayam tatay na we are ma-sustain latati sakit tinakom kun ay pagpanaw ti pamilya. Iso nga i-share ko magkanyayo tano mangyarin tumayan nyo amu yun teramido yun hanta yung sano do di more nga apan tayo ti presensya ni Apo. Iso nga sublik ti Gloria dayaw ken panagya. Amen. Sabi nga sa kasabihan, if there's a pain, there's a blessing. Dahil nga obstacle wano circumstances nga dumting itibiyag tayo kat may salaan nga panubok tapnon mapatunayan tayo no kasano ti kaunag ti pananampalataya tayo kini Apo. Kat sino pa po iti ag-testify? Agyaman ak ti Apo ti pagsubok nga sumangsang patibiyag ko. Nanipod di tinanggap ko ti ministry ti tamborin. Sumurusurudak dagiti women's. Nagado nga pagsubok nga mararamid kanya kang jak amo no mapagtagumpayak. Adad ti Satanas nga umasidag kanya ado ti offer da magyaman ak ti Apo tadakkel ti Diyos ko. Nga hangad kita offer da kanya nga pangalilaw da tano kasta tali ko da manan ti panagdayaw ko ti Apo. Numagmang na ti kalsada kakabsat. Ada di pa nagkatkatawa da kanya. Nabataan mo da. Ano nangyari kanya? Nagbabaon, hindi pa nagkita kanya ng mamuk. Di Apo! Nangato, di pa nagkita na kanya? Nahangkon nga tinanggap na hindi. Pagsubok, di Satanas kanya. Ang yaman akta na sa rakang. Hindi ragsak. Ang nga ti kwarta, nagparparagsak itibiyag. Hindi aji pananampalatayak ti Apo. Nananipod di simurot ak ti tamburin nagragsak ti na ako rin lako aklang. Urin mo ti pagbiag ti pamilya kagabulang iti narigat nga trabaho. Agyamag ti Apo ti pinang-cover na. Ano maminsan, masyanak na asawa nga ma'am. Main-insulto, suna nga mabo. Agkararag ka, sa ngarangimbiyang ko ni pastor, iti problema tanang ko kaya nga mapahamak ta. Ko kaya nga mapahamak ta, gitanak mo. Tano ti ba nagkantsaw kanya kapi kanong anak. Hangkong nga pinatulan, hangkong nga pinangor, nga maapo. Adi nga oras, nagkarkararag akon. Nakita ti Satanas, isang wanak. In Jesus' name.
Mabo, agyaman ako po, tanda ka, iti puso. Tanda ka, tibiyag ko, ng proteksyon kanyak. Maminsan, umay ti panagbutang ko ngam Lord. Aji, praise and worship nga, datimba, di dyan ako, so pinarmi ti patpatukara, yung nagtitinda, ang gut, ano kasta makalipat, akta, aji depression ko, ang subli-subli. As lalo na diyag bukod ak. Sino, di kahit ko nga makatungtong. Sino, di kahit ko nga tawagan. No, maminsan, nagiti makatungtong ko nga tattao. Isuda pa iti mang down kanyak. So nga narigat. Banti basa-basa ang tiwala. Dapat talaga anak na abo Diyos laang ti pagkatiwalaan tayo. Agyaman na ka. Agyaman na Diyos ko. Haji nga nangyari kat awan ti dakes nga napasamak kanya. Isublik amin ti Gloria kan panagdaya ko. So, so nga rod nga kunana ni Satanas, nung maminsan gamin, ni Satanas, ay talagang ni Satanas kat surot-surot kanya tayo. Kunana kat, day nga anak mo, binbindisyon, matalagkan ka, binbindisyonam, kunana, ngam kunana mat ni Apo, sige, padasam isuna, di ka agbalegi, kunana ni Apo kin ni Satanas. Ngam, iso nga, Aji pananampalataya tayo kani Apo ket di tayo kumabaybayan nga maawan kakabsat. Iso nga tatang nga oras ket masaksihan tayo mat iti special presentation dagiti bisita tayo. Ni Pastora, welcome tayo po ni Pastora De Fontorom and company po. God bless you po. Good morning to everybody. Ayabakban nga rin iti kakadwak nga nagapoy jay laon yun, kakabsat ta. Kami maamon niya aramidon mi. Ni dagiti taga outside Philippines. Umay dito. Dagiti outside Pangasinan. Umay kay dito yan. Dagiti kadwami nga kwa. Nagaputi agoo. Kami maamon niya aramidon mi. Nagapo kami dito amang bangan kakabsat. Ta 40 this year father ni Teresa. Ket kabsat bimot na itoy. Napan kami ijay. Kanayra na mga Domingo. Hintay mamot jayan ni Pastor Pader ko na damot na gitoy. So nga da kami dito kakabsat. Danilin, Janle, Miko, may kaya mo ditoy. Ti kabiit nga hanak nga may dito kakabsat. Napang kami jamang bangan. Tilas nga mayak ditoy. Natay ni Manong Bong ni Manang Lydia. Iya tilas nga mayak kakabsat. Nagapukam jamang bangan. Ang kami nga nayawawan kakabsat. Bili sumber kami jamang bangan. Ada kami dituyan kwa. Dito na arko tubani ko nana. Habalin to yan tayo. Subli tayo.
Simurkam di amang bangan. Ang kami nayaw awan. Nag-breakfast kami di kakabsat. Libre. Libre. Tano pabayadan da, ang kami nga manganan. Idi umay kami dito yan, kunana ni kabsat ni Teresa, ni Sister Tess. Dandani kami sumur ya tawin-tawin ko na. No ko na. Ay mabalin mo't kunana tada mo shortcut jay. Idi agawid kami kasla sugsuguro ni Tess kanila kay na. Imunadan ka kabsat naga from amang bangan. Imulidan ni jay tawin-tawin. Naudi mo jay lugan me. Agbalaw kami kakabsat ang babae breads. Kuna ni ading ko, ni ang babae mo manang kuna, ni ang babae ko na, ang bridge lang tinagan na siguro kuna. Ni, agbalawa ko sa balen, banimot ton. Ay, balay. Nagbalik kami, dati mo, pinaunahan na kami, tadi nagam amu dalanan na yawawanan. Rimor kami magam di tagarita, nalabsamin diay niranganan. Nalabsamin diay kuan, siubalan. Ay kat, nagsubli kami mo ng kakabsat dito eh. Bagta nag-giveaway, ta kami muna, basta kita amjay siubal. Awam mo tan jay signage ko jayon. Nga siubal balay mo tan nga mansyon nagyada jay duwang agsinangon. Basta dati dakal nga kalsada nga muna gijay San Miguel, awan sa balin ko na. Nailabso kami mampasito. Iso nga imbis nga nabnabsog kami pa kung mga dimanan dito nabisinang kami kakabsat. Kasla ago oto bawang jay tinaray may. Awanan ko na, imbis ka mananam ti makinarakop jay San Miguel. Awanan, nakisayan man. Hindi bali, tadwa ka Dominggo dito kakabsat. Joke. Kakabsat ko, agyaman nak, ti kadami kada kayo, purida kayo agyaman kayo mat. Kasjay ka kajok ni Pastora yung Erlinda de Fontorom, idi balasang pay. Nakiasawa Pedro kakabsat, Erlinda de Fontorom Pedro. But as of now, single. But widowed. Widow kakabsat. Adamo ti pusok ditoy. Agyaman nak nakita ni Manong Dante, ni Manong Bahan, da Miriam, ni Marites, nalida ang dati pusok, ta imuna nga rodeng nga nalati. Apadak dito idi na masayag ni Marites, may kami kakabsat. Ni Manong James, namuwak na pumpunan, ni Manong Dilyong, namuwak na idulindan kakabsat. Kaya nagiti da dumapay. Ang ko nam amuanan. Nagiti ubing nga da duma, andak amamu siguro. Nya kay wang ko ma-recognize iso. Di Manong Goden nakita ko nagwapo lata ni Manong Goden. Kakabsat ni ading ko Evelyn di Fontorom. Ading ko Evelyn. Kabayag idadak dito umay mo dito anak lamot na ito yan. Nga may kadua nga babae. Ading ko matlang daytoy ni Sister Tess taga amang bangan kwenta kabsat me anak namot kakabsat. Na ito mo di ka anak nga, anak ko nga alaga, kasangsang po na mga nagapo di Kuwait, idi 27, magpasyar di ko na, imay mo dito ide, barkada na mo da Chad, anak ni Dominga. Oh, ni Chad, kabarkada na mo at kakabsat. So, kami mo niya arami dumi kakabsat, basta, importante mahalaga, nya? Importante mahalaga, kami mat amuno niya, teramidon may, basta namigat kami, don't worry. Nabsog kami, saan kami, hindi nagsubli-subli kami. Kakabsat, basol ni Tess diya, ita nila kay na. Taga Alaminos na ito, ingam, kalasog siguro mat, kaya muna na dyan lugandahan. Dyan driver mi mat, nga bayaw ko, ay ka taga dyan mat, andanglan, ano mga amot, papaparan na, ay ka, at susuro kami, so ano mawayaw awan ti maysa, sumuro kayong nga mayaw awan mat. Nya, agyaman kami kakabsat. Kat sinut ada dito ni Usang, ni Carol, may request Carol to please come with us. Ni Usang awan, ni Dominga. Imbagak nga hangko kasasaon ni Dominga no hanga may makigimong. Imbaga na pa nga umay, ni Usang siguro agkirkirog. Tinnapoy. Awanan, tikaduami kakabsat, nagita kabats ko din. Okay, nagito. Ni Dos, nakasungtong ko ni Dos. Pastora, da mo dito Laguna ko na. Imay dito, adadya Laguna kano isuna.
how I wish to come ko na. Ngam, adayo mo tunay. Hang ko nga pinilitan, taba kay pasubli na kanyak di pamasahin na kakabsat. Tani lagunat ayan na. Kanta kami latanta. Awamot sa bali nga aramidon minong agkanta kakabsat. Dati kantami akit. Dati kantami na di ko siguro tiyempo pa imula ni ko. Manong Dilyong. Wan, ni Manong Dilyong. Ni Carol, ada dito ni Carol. Salamat sa'yo. Kantami na dati ko. Baga mong Carol. Di Paulo ti kantaan ni kunana just over in the glory land. Sikat mo ni Carol, tataga ago ti feeling namat. Okay. Sikat mo, sikat. Sikat ang second wish ka ba? Dumawak kami ti pamalubos na ito musician mo tatano hanggang sa salupang niya. Takaiso na nga, diyak mo no, mano nga taon manin sa kami maikanta dito. Ngam na da pagpliti may, kung paggasolina may kanayong kami nga may siguro. Palakpakan tayo man ti Apo kakabsat. I've a home prepared for the sins abide just over in the glory land. And I long to be with my Savior's side just over in the glory land. Just over in the glory land, the joy, the happy angel band. Just over in the glory land. Just over in the glory land, there we the mighty host I stand, just over in the glory land. On my way to just over in the glory land. And in God's praise will say share just over in the glory land. Just over in the glory land. The joy, the happy angel band. Just over in the glory land. Just over in the glory land. There with the mighty host I stand, just over in the glory. Over in the glory land. There with the mighty host I stand, just over in the glory land. Just over in the glory. The joy, the happy angel band. Just over in the glory land. Praise the Lord. Yaman kami kakabsat at pinagkanta na kami. Thank you, Pastor Coder. Salamat po. Di bali nga mayaw-awan tayo nga apan dito'y San Miguel, wag lang po tayong maiyaw-awan nga mapandijay glory land ko na. Hallelujah. Kat tiyempo na nga rodan tapnon, amin tayo katagdaydayaw kini Apot. Ayabakon dagiti MMT nga iso tayo mangidalan kada tayo. Gusto ko pong i-take din po yung opportunity na ito para
testify kung gaano kabuti ang Panginoon sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit na busy sa school, is gumawa pa rin siya ng way para makauwi ako dito. And yung way na yun is itong mag-song lead ngayon sa Praise and Worship this Sunday. And before po tayo mag-start, gusto ko muna pong basahin ng verse ng Matthew chapter 19 verse 26. Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." Kaya kung sino man ang naniniwala dito sa ating Panginoon, maaari po bang tumayo tayo at sabay-sabay nating awitan at papurihan ng ating Panginoong Hesus. Amen! To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Oh, hallelujah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Yes, Lord. Tunay nga pong napakabuti na ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Truly that when you believe in God, nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible to you.
Napakabuti ng ating Panginoon. And He deserve everything. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, nararapat lamang sa Kanya. Oh yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. Hallelujah. He has earned our freedom. Jesus will know it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. That did not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Overcame it all, oh Lord. Hallelujah. He has won our freedom. Oh, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Oh yes, Lord. Dapat ka nga pong papurihan, Panginoon. Oh yes, Lord. God is risen, He is alive.
He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. Sabay-sabay natin sabihin kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa ating buhay. He overcame it all. Sinacrifice niya yung buhay niya. Binigay ng Panginoon ni God ang kanyang sariling anak upang i-sacrifice at ma-save tayo sa ating mga kasalanan. Di ba't napakabuti niya? Sa kabila ng ating pagkukulang sa Kanya, patuloy niya tayong tinatanggap, minamahal. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Death cannot hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Yes, Lord. Thank you for everything, O Lord. Thank you for everything, Panginoon, lalong-lalo sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa pag-save sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Napaka-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay nga po nating palakpakan ng ating Panginoon. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, salamat, nandito ka. Amen. Welcome po sa ating mga kapatid from AFB Paratong. Purihin po ang Diyos. Sila po ay nandito ngayon, nakikisa sa atin sa ating panambahan. Of course, kasama rin natin lagi si Sister Tess sa ating online Bible study. Nanonood din siya, nakikita ko sa ating online Bible study sa streaming. Thank you for following our online streaming, Sister. Kumare. Okay. Kumare ko po si Sister Evelyn saka si Sister Tess. Ninang po ni Precious sa dedication, ninang niya na naman sa kasal. Kaya ang tawag na ay Mare Mare. Dalawa na di ba? Ganon. Maraming pong Panginoon. So, welcome po. Ngayon, formal i-welcome natin si Manang Erlinda to our 70th anniversary. Kailangang nandun ka. Kasi lahat ng nagpastor sa San Miguel, nandun sila. Ang hindi lang makakarating, yung mga namatay na.
Okay. And binubulong sa akin kanina ng secretary, tinanong niya sa akin kung magkano ba yung ilan ba yung ina-expect natin na attendees at yung ikon natin, sabi ko mga 350 up. So pinag-iisipan ko po, ipag-pray po natin. Parang kakulang po yung barangay auditorium sa 350. So I am considering to request the Don Leopoldo Season Auditorium. Papalakpak ko. Sana walang kasabay. Sana wala pong kasabay na event. Kasi kung may kasabay, hindi tayo aprobahan. So, itatry ko lang pa lamang po. Kasi baka sabihin na ni Mayor abuso ko na pastor, ginamit mo na ko ng kasal, ngayon gagamitin mo na naman. At i-request pa natin sa graduation kasi ng School of Christ, batch 102, tapos lahat po ng batch 100 at batch 101 ay kasama rin po. Parang graduation muli, isasabay ng 100, 101 at 102 kasi darating po yung president ng School of Christ sa buong mundo. Darating po siya, si Reverend Larson. Siya po yung speaker po. Kaya sabi niya, uulitin daw po natin lahat yung graduation. Kaya yung graduation natin ng 101, muli magagraduate ulit tayo sa December 9 ba o December 7? 7. December 7. Okay. Re-request namin doon. Kaya binulong sa akin ng sekretary natin, Pastor, isabay mo na rin yung sa convention para sa anniversary natin, sabi niya. So, Madam Erlinda, you are one of the pastor here in San Miguel, one of my predecessor. Kaya hindi ka dapat absent at bawal ka pang mamatay hanggang sa araw na yon. Okay. So, purihin po ang Panginoon. Announcement. Okay. Announcement po. Harvest Festival and Pastor's Day Celebration, October 30, 2022. 8:30 a.m. Wala na po tayong Sunday School niyan. Kaya diretso na po tayo. May contribution po tayo na 50 pesos na food. Okay. So, pakibigay na po kay Sister Stacy or kay Sister Vilma kasi mag-order na po kami ng ating food. Kung hindi na po kayo magluluto, wala na pong magluluto. Inaas ni Sister Donna na ako na lang magluto, pero sabi ko, wag na, mapapagod ka lang. Hayaan natin yung mga taga-labas na magluto para sa atin. Amen. Amen. Kaya, yun po. Of course, ang MC po sa araw na yan, si Sister Stacy Libara at Angelica Campued. Ba't puro babae, walang lalaki? Okay, opening prayer, Sister Dalisa Irarang. Okay, ano pa? Special presentation, WMO, tapos YMO. Okay, bakit walang CCMO? Women Power pa yan. So, YMO at saka Women's Missionary. Okay. Next, MCYO meeting after service. Tapos na kayo? Nag-meeting na kayo kanina, di ba? Di pa. Okay. After service, may meeting kayo for the district fellowship. Wala nang sa mga may sasakyan, ayaw na namin po kayong pagurin. Okay, kasi sabi ko noon, lahat ng sasakyan natin lalabas para lalagyan ng ating mga kabataan. Ang ibinigay ko po na number doon ay 30. 38? 38. Tama. Nakausap ko na po si Bart. At confirm na po yung minibus na sasakyan ninyo. Okay. Okay. So, yan ang registration, 460 sa Kalitang Santa Maria. So, 38 po, kasya na po tayo sa isang minibus. Kasi ang capacity ng isang minibus is 54. Okay. So, yun po. Next. Ayan, si Allen na naman. Nabibless ako kay Allen talaga. Galing niyang manalangin, no? Don Watts. Ang gwapo, Madam Miriam. Okay, so, okay, Don Watts po, every Saturday, 5 a.m. Bakit hindi naman si Miles ang ilagay dyan?
Okay. Next. Okay, so live streaming po natin ang mga schedule. Ayan, naka-live stream tayo. Yung midweek Bible study every Wednesday 7 p.m. Okay. So, yan po mga announcement natin. Purihin po ang Panginoon. Okay, patuloy nating papurihan, sambahin ang Diyos sa pamagitan po ng ating pagbibigay ng ating mga handog. Awitan natin ang Diyos at ibigay natin ang handog ng may kagalakan sa Diyos. Awitin natin, giving brings a release. And after that, let us give our offering to the Lord. Okay, dito na naman po yung dalawang Koreano. Okay. Okay. Move. Giving brings a release. Giving brings a release. A release of signs and miracles. Giving brings a release. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Giving brings a release. Giving brings a release. Giving brings a release. A release of signs and miracles. Giving brings a release. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Giving brings a release. The more you gave to God, the more He gives to you. The more you gave to God, the more you gives to you. The more you gave to God, the more He gives to you. Giving brings a release. Bago natin ipanalangin, nakalimutan ko, yung multimedia ministry team on Sunday, wear your uniform. Pwede po ba? Lahat, may uniform na kayo? Ha? Isa pa lang uniform niyo? Bakit gusto niyo pa uli ng isa? Okay. Oo. Ang music ministry team sa Thanksgiving na kayo mag-uniform. Ang mag-uniform yung MMMT. Okay. Oo. Mag-uniform din ako. Kasi black yun eh, black. Oo. Sabi kasi nila, mas gwapo daw si Pastor Pader pag naka-black. Okay. Kaya lahat na lang black. Puri mong Panginoon. Okay, so yan po. And is there any urgent prayer request? Okay, so niling kong tumayo po tayong lahat and let us honor the reading of the Word of God and we will be praying for the offering. Reading from the Revelation o Pahayag, chapter 2, verse 12. Okay. Okay, pataas po. Isulat mo sa anghel ng iglesia ng Pergamo. Ito ang pinasasabi ng may hawak na matalas na tabak na 2 talim. Nalalaman kong nakatira ka sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. Gayunman nanatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikdan ang iyong pananalig sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa bayan mong tinitirhan ni Satanas. Ngunit may hinanakit ako sa iyo dahil sa ilang bagay. May ilan sa inyo ang sumusunod sa aral ni Balaam na nagturo kay Balak na magbunsod sa mga Israelita na magkasala. Dahil dito kumain sila ng pagkain nihahandog sa Diyos-Diyosan at gumawa ng mga kahalayan. May ilan din sa inyong sumusunod sa aral ng Nicolaita. Kaya nga, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, paririyan ako at sa lalong madaling panahon. At pupuksain ko ang mga taong ito sa pamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay, ibibigay ko ang nakatagong pagkain mula sa langit. Bibigyan ko rin ng bawat isa sa kanila
ng puting bato na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino man nakakalam maliban sa tatanggap niyon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang mapagmahal, salamat po sa araw na ito na kami po yung tinipon sa loob ng bahay-sambahan na ito para, Panginoon, magkaroon po ng selebrasyong punong-puno ng kagalakan dahil tunay nga po na pinagpala mo ang bawat isa sa amin. Sa mga nakaraang araw, Panginoon, ng aming mga buhay, nakita po namin, naranasan po namin ang iyong kadakilaan at katapatan sa aming mga buhay. Kaya kami po ay punong-puno ng kagalakan na nagpupuri at sumasamba sa inyo sa loob ng bahay-sambahan na ito. At kakibat nito, Panginoong Diyos, aming ipinagkakaloob sa inyo ang aming mga handog, ang aming mga offering, ang aming mga ikapo, bilang pagkilala, Panginoong Diyos, na ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat-lahat ng nasa sa amin. Tanggapin mo po ito bilang aming papuri, bilang aming pagsamba, at ikaw po ang maluwalhati sa mga offering na ito, O Diyos. Malugod ka sa mga offering na ito, dahil ito po, O Diyos, ang aming handog na nanggagaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, papuri at pasasalamat namin sa inyo. Salamat po, O Diyos, at patuloy mo pong ibuhos ang pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mong ibigay ang mga pangangailangan namin sa araw-araw. Provide our needs, O God. Ano man po yung mga pangangailangan na yan, financial, material, physical, Panginoon, mental, emotional, provide it, O Lord, in Jesus' name. Prove to us, O God, that, Panginoon, ang mga tapat sa inyo ay hindi mo po pinapabayaan. At ang mga offering na ito ay magagamit lamang para po kasi ilalago, ikaluluwalhati ng iyong pangalan at ikakalaganap ng iyong ibanghelyo, Panginoong Diyos. Salamat po at patuloy ka rin kumilos sa bawat isang nandirito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, O Diyos. Bawat isa sa amin ay may mga panalangin. Bawat isa sa amin ay may mga hinihiling sa inyo. Naririnig mo po ang hinaing ng aming mga puso't isipan ngayon. Tugunin mo po ang bawat panalangin, O Diyos. Bawat kahilingan ng bawat isa na nandito sa loob ng bahay-sambahan na ito, maging ang mga nakikisa sa amin, sa aming live stream, Panginoon. We pray that you answer all our prayers. Prove to us that you are the answering God. You are the faithful God, O Lord. At ikaw po ang dakilang Diyos. Wala pong bagay na mahirap sa inyo. Lahat po ay posible sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos. Pati na rin po sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Kasihan mo po ang iyong lingkod. Itago mo po sa iyong kapangyarihan. Ikaw po ang mangusap sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang puso't isipan ng bawat isa sa amin. Lalabas po kami sa bahay-sambahan na ito na punong-puno po ng iyong pagpapalang espiritual. Thank you very much, Lord. You alone is to be glorified. Ito po ang kahilingan namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ituloy po natin ang ating pinag-aaralan. Okay? Andun na po tayo. Ang ating tema po ay yung pong lessons. Okay. Mula po sa 7 churches na ating pong pinag-aaralan po ngayon. The lessons from the 7 lesson from the inner spiritual condition of the churches in Asia Minor. So natapos na po natin ang Church of Ephesus, kung saan nakita natin na ang church na ito is the decaying church in their love to the Lord. Sila po ay lumalamig ang kanilang pagmamahal sa Diyos, and they are warned na muling remember, repent, and redo what they are doing. Okay? Natapos na rin po natin ang Smyrna. Ito pong Smyrna, ito lang po ang church in Asia Minor na sinulatan na wala pong rebukes. Bagkos all is commendation, because Smyrna means sweet fragrance. Kaaya-aya and become pleasing to the Lord. Nasa ikatlo na po tayo na pag-aaral ngayon sa iglesia po sa Pergamo. Pergamos, sa other translation, like in Amplified Pergamum, in NIV Pergamum, in King James Pergamos, ano man po yan, pare-pareho lang yan. Okay, Pergamos, Revelations chapter 2, verse 12 to 17. Okay, now, gaya ng dati, tingnan muna natin, alamin natin ang tungkol po sa Pergamo. Now, Pergamos was a city raised up out of the ruins of Troy. Naalala niyo yung Troy? Okay.
Naalala niyo yung Troy? Napanood niyo na yon? Yung Troy of Helen, yung Troy, okay. Okay. Ito po ay city na nanggaling sa syudad, nabuo po itong syudad na ito, galing po sa Riwen ng nasirang Troy. Okay, di ba nasira po ang Troy sa pelikula, di ba? Dahil pinasukan ng yung kabayo, anong tawag doon? Ginagawa na nga yung virus sa computer. Trojan horse. Naninun sa laman niya, maraming mga sundalo na pumasok doon, kaya na-destroy po ang Troy. Okay. So, sino ba mga ko doon? Makikita mo si Achilles, di ba? Doon. Okay. So, ito po ay nanggaling doon. Nabuo po itong syudad na ito, galing po sa mga Riwen ng Troy. Okay. At ang Pergamos meaning married. Ikinasal o kasal. Okay. It is a fitting name for the first century church in Pergamos. The church had married to the world. Kaya kung bibigyan natin ng description, ang Pergamos church ay tatawagin natin itong compromising church. Ayan. Bible survey. Okay. Compromising church. Okay. Siyempre, mayroon pang lukewarm dyan. Mapag-aralan din natin yan. Now, kasi this church had married the world. It is trying to cohabitate with the godless world system. Nakikiisa sila. Nakikiisa sila sa pag-uugali at cohabitate. Talaga bang nakikitira sila? Kaya nga sabi niya, sa tirahan ni Satanas. Mapagkakaroon natin doon. Talagang sinusunod nila. Umaayon sila sa godless world system. All the attitudes, the value system of the unbelieving world had infiltrated the processes of the church. Talagang pumasok siya. Na-infiltrate niya yung mga values, yung mga pag-uugali ng unbelieving world ay pumasok na, nag-creep in na sa loob ng iglesia. Kasi historically, Pergamos is the stage of the church. Ito po yung panahon sa church history na ito po yung period ng time ng pagtaas ni Constantine the Great. Okay, kilala niyo ba si Constantine? Siya lamang naman po yung naging emperador ng Rome na dating general na nag-claim na siya po ay Kristiyano. Nag-claim lang. Okay. Kasi during the agawan kung sino magiging emperador, kasi namatay yung emperador ng Rome, ng Roman Empire, 4 silang mga general na maglaban-laban. Yung 2 umatras na, pero mayroon pang isang kalaban niya. At medyo malakas din. Kaya lang, sa pagmumuni-muni daw ni Constantine sa kanyang balkonahe while they are preparing to have a war with the other general, ay nakakita raw siya ng vision, ng pangitain sa kalangitan na nakalagay sa salitang ganito, hoc signo vences. At nakalagay may lumpong cross doon. At ang ibig sabihin doon ay, by this sign ye shall conquer. Kaya ang ginawa po ni Constantine, lahat po ng mga shield nila at mga damit nila ay linagyan niya ng cross. And because powerful at magagaling ang kanyang mga sundalo at mas marami sila, they won the war in Melvian Bridge at to cut the long story short, he became the emperor of Rome during that time. At nung ma-ascend na siya bilang emperador, ang ginawa niya po ay nag-declare po ng Edict of Tolerance na ginawa niyang official religion ang Christianity. The official religion now of Roman Empire is Christianity. Dati-dati, pag Kristiyano ka, before Constantine, pag Kristiyano ka, pinipersecute ka, pinapatay. Persecuted ang church noon before Constantine. But during the time of Constantine, kasi claim niya na yun ay pinakita rin ng Diyos sa kanya, at kaya claim niya, dineclare niya na that Christianity must become the official religion of the Roman Empire. Kaya ang nangyari po, na-declare po yung Edict of Tolerance. At kahit hindi po nabago ang puso ng mga tao, the people during that time, kahit hindi po nabago, even the pagans, lahat ng mga pagano,
Kasi yung edict of tolerance, pag hindi ka magiging Kristiyano, you will be persecuted, you will be executed. Kaya ang ginawa nila, napilitan na silang pumasok sa Kristyanismo that even na hindi po nabago ang kanilang mga puso. Hindi po talaga sila tumanggap sa Panginoon. And because they creep and infiltrate the church, kasi itong Pergamo mula Constantine hanggang sa panahon ng mga okay, doon na nagsimula. Dumating na si Pap Di Pius, Pap Di ganito, Papa ni ganito, hanggang dumating si Papa Romeo. Okay. So makikita natin na nagkaroon ng AD 324 yon nang i-declare. So, when the era of popes began, ang sabi nga nila, ang kaunahan daw Papa ay si Constantine. Pero hindi naman dinideclare ito ng mga kapatid natin sa Roman Empire. Okay. Roman Catholic. Okay. So makikita natin na dito po nagsimula, hindi totoo na ang naunang religion sa buong mundo ay Roman Catholic. Ang Roman Catholicism started at by the Edict of Tolerance ng AD 324. Mag-aral tayong mabuti. Ang Kristyanismo noon, the persecuted church ay pure, spiritually clean, hindi infiltrated. Nagtataka ba kayo kung sino ang may maraming superstition ay itong sektang ito? Ngano nakakita noon, mapangkatinatayan hanggang aglab-labaga. Oo. Kasi I grew up in that denomination eh. Tapos, ang dami. Alam nyo ba na kung bakit din nilalagay nila ang cross sa kanilang mga pintuan? Because of their history. Ganito talaga si Constantine eh. Binago lahat. Yung paganistic ceremonies and rituals, in order to be justified in a Christianity, they changed it. If you want to research it to the old Babylon religion. Okay. Ang book na yon, mababasa nyo doon. Kung gusto nyo tingnan sa internet, makikita nyo rin. Okay. Alam nyo po ba na pinalitan nila yung mga images ng mga pagan, dinala po, nag-creep in sa loob ng church. Binago lang yung pangalan. Halimbawa po, si Mary, at saka yung karga-karga niyang baby, sinabi na lang yon si Mary at saka si baby Jesus. But actually, in the history, yun po ay the God na si Semiramis at Nimrod in the pagan God. Yung sinasabi nilang this is the image of Peter, that is the sun God ng mga pagan. So pinalitan na lang nila to justify. Okay? Ma-justify lamang po yung mga doktrina, binigyan na nila, ang dami nilang mga pamahiin. Kaya tignan ninyo, magtanong kayo sa mga diehard na RCC, bakit mayroong pasyam? Hindi nila lang sasagot. Because I grew up also, hindi ko alam yung sinasagot ko noon. Bakit may 40 days? Di rin nila alam. Basta, nakirwaman na ito, tradisyon na ito. Yun lang ang sagot. They don't know. Kaya nang destino ako rito sa San Miguel, adda nagawis kanyak damdamok. Siyempre, as a pastor, damdamok ti maawagan, nagdestino mo di ka magsinggalang, bukal-bukal ka, agay-ayab kanyak ti 40 days. Eh dito sa San Miguel, may nagtawag sa akin ng 40 days. Ano ang kaking ipipreach? So, I need to research. So, nanalangin ako, ano kayang ipipreach ko doon? Then I come to think, nakita ko, doon sa Acts chapter 1, mayroon pala doon, yun ang ginamit ko na. Kasi nung mabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, mabuhay na mag-uli, 40 araw pa siyang nabuhay. So binigyan ko na ng gospel meaning yon, gospel application. Ano nang ipinapakita lang nito, that there is life after this life. So naging imbes na aglualo kami ti Santa Maria ngayon ito Diyos, kakasal naman nagbasulita, kandag na nayon, Ave Maria napno, katigrasya ko na namang isungbat niya. Imbes na kasyayan, hindi na. Nag-preach na ako, ipinag-pray ko na rin. Hindi ko pinag-pray yung
patay. Sabi ko, pasalamat po sa kanyang buhay. Alam ko po, saan man siya naruroon, Panginoon, ipinapakita lang nito na siya ay may buhay sa kanyang kinaroroonan ngayon. At Panginoon, nananalangin siya para sa akin. Pagpalain mo ang kanyang pamilya. Nandito ngayon, naalala siya ngayon. Pagpalain mo ang pamilya niya, Panginoon, para masumpungan din nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya pwede niyo akong tawagin pag may 40 days. Sayang din naman yung kakanin. Di ba? Oo, sayang mo. Di ba, Sister Erlinda? Sayang yung makan no kasjay. Gayab kayo, mabalin tayo nga ikaw hanggang ijay ununana, encrypt. Hindi nila talaga alam ang ginagawa nila kasi I grow up eh. Hindi nila alam. Tradition na lang yan. Ang daming mga pamahiin. Buti nga, medyo naglaks na sila ngayon. Noon, bawal pa sa kanila pag yung babae ay mayroong monthly period, hindi ka pwedeng magsimba noon. Noon. Pero ngayon, hindi na. Hindi na. Oh, pero noon, talagang ganun sila ka-strict. Sinusunod nila. Kaya lang, they interpret it in a wrong way. Kasi nga nag-creep in lang. Kaya nga po, kung titignan natin, naging compromising itong church na ito. Naging compromising. Naging nahaluan na siya ng political system sa world. Okay. So, yun po yung nangyari dyan. At during this time of history, okay, this was the time of the first marriage between church and the state when Constantine declared Christianity as the official religion of the Roman Empire. Ito na po yung nag-merge na po eh. Nag-merge na po ang state at saka church. Dito sa Pilipinas, sa ating constitution, sinasabi po that there is a separation of the church in the states. Totoo nga bang may separation? Practically speaking, walang separation. Bakit? The member of the church are also member of the states. Di po ba? But ano yung separation na yon? Kung i-define mo ang constitution natin, ang separation na yon ay hindi pwedeng pakialaman ng Estado ang anumang gawain ng simbahan. Kasama doon ang lahat ng kanyang pondo at pamamahala. Ganon din, ang simbahan, huwag niyang pakikialaman ang pamamahala at pondo ng pamahalaan. Sa palagay niyo ba nangyayari yan? Kaya nga hindi pwedeng gastuhin yung pondo ng gobyerno, gastuhin para sa church. Pero alam nyo ba na maparaan sila? Pag may piyesta, hindi mo pwedeng gamitin ang pundo ng gobyerno para sa piyesta. Why? Ano bang pinapangaran during piyesta? Patron. Lahat ba na nandun sa barangay na yon ay sumasamba sa patron? Hindi. Kaya dapat, hindi mo gagalawin yung pundo. Pero maparaan sila, hahanapan nila yan ng justification. Ito namang si Commission on Audit Kunkundit, approve lahat. Ganun remedyo na talaga. Kaya nga, lagi kong sinasabi, nung mapag-aralan ko ito, hindi na tayo dapat mag-solicit kung para sa church ang gagamitin natin, simento ganito, magsusolicit tayo sa kanila kasi papaypirmahan tayo ng voucher, hindi church ang nakalagay doon, multi-purpose building, tinuruan mo pa silang magsinungaling. There is a separation of the church and the state sa Pilipinas. Pero dito nagsimula kasi yung pakialaman eh. Dito nagsimula sa panahon ng Pergamo. This is the first marriage of the church and the state. Okay. And during this time, the history of the church is enjoying considerable popularity. Popular na po noon. Talagang popular na po ang Christianity during the time. Talagang sikat na. Sumisikat na talaga during that time. Okay. At ang nangyari, dahil it had become viewed as much a family of faith, hindi na po nakikita ito bilang pamilya ng pananampalataya, bagkus parang worldly kingdom na. Worldly kingdom na. Okay, balikan natin sa kanila, di ba? Pwede sa kanilang ang daming pinaka-loose na religion. Mabalin amin. Dooming
mabalin. Amin. Tilang madi, jepadi, haan nga madapat nga agas asawa. Iti babae. Wala ko sinabi ha. Tatawa-tawa kayo. Hindi, sino bang magiging asawa ng lalaki? Babae, di ba? Bawal nga mag-asawa sa kanila ng babae. Wala ka naman mag-asawa siya ng lalaki. Okay, bawal, di ba? Bawal po. Yun lang bawal sa kanila. Pero violation din ng Bible yon. Kasi mayroon nakalagay na ang isang obispo dapat asawa ng iisa. Dapat may asawa. Okay. So, very loose na po eh. Alam nyo ba na kahit hanggang ngayon, nag-creep in pa rin. They are calling Christianity. I'm talking now generally. Lahat ng hindi Muslim, Christian. Sabi nila, lahat ng hindi Buddhist, Christian. Okay. Okay, gano'n na lang. Okay, ganito po. Alam nyo ba na kahit itong mga sekta ng Kristyanismo, even Pentecostal, even Protestant, even Baptist, even Methodist, maraming mga churches ngayon, they are allowing homosexuality inside the church. Gagamitin sa church, mga kapatid, magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah! Grabe. Buti matigas ang Pangasinan. Oo. Pastor Lucendo, pinaalis, kinausap niya lahat ng mga ganun sa kasantanon. Halika rito. Kinausap niya sila. Yung mga hindi nakatiis, umalis. Umalis sila. Punta sila doon bumalik sila sa simbahan nila. Pero alam niyo po, we will not tolerate that. Kaya mga MMT, kung merong alanganin sa inyo, mag-resign na kayo. Hindi namin kayo kailangan. Kayong mga lalaki ba kayo? Oh. Oo. Pero mo ganun? We are not tolerating it. Oo, hindi po kanyon. Hindi po tinotolerate. Hindi po tinotolerate sa ating church. Kasi nangyayari yan eh. Tinotolerate nila. Mayroon pa nga nagkakasal, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Wini-welcome nila sa loob ng church. Welcome naman sila na umattend sa church. Amen. They're welcome. They're welcome to attend the Bible study. Praise the Lord kung umattend sila. They're welcome to attend our church. But, wag mo silang gamitin muna. Hayaan mong yung dating bading maging badong muna. Diba? Para maawit naman natin, dating bading, naging badong. Dalaginding noon, binata na ngayon. Di ba? Pag kapunta talentado, magaling umawit, magaling sumayaw. Brother ko na, tinutolerate mo, maya-maya, pati yung mga young people mo, lahat na sila. Ganon na rin. Nag-apit, ay, appear, ating! Oh. Itong mga MMT natin, ang gagwapo, tapos ganon sila. Sa bagay, nung panahon ni na Brother Richard, silang MMT, walang malambot sa kanila, puro matitigas. Oo, matitigas ang mga pangangatawan, pero yan ang memoran legacy ninyo. Kaya sabi ni Jonathan, i-extend daw natin ang church. Sinabi ko, pwede bang gibain na yung nasa likod? Hindi pwede, Papa. Sabi ko ron, naisip ko nga. Kasi pag nakikita ko yan, naalala ko itong mga lalaking ito, mga kabataan na nag-build yan. Kaya pag nakikita ni na Richard, ni na Virgo, ni na Unli Rice, President. Di ba? Pag nakikita nyo yan, oo, yan ang legacy ninyo. Kayong mga bata, nasaan ang legacy ninyo? Pagpagwapo lang mo yun. Okay. So, makikita natin doon, mga kapatid, ito po yung influensya nila. They grow politically, but their spiritual influence ay lumiit na po. Okay? Lumiit na po yung influence nila. Now, yan po yung Pergamo. Let us go to the title of Jesus. Sa lahat po ng sinulat, mayroon pong title of Jesus. Nahalata nyo ba? Binasa nyo na ba ang Revelation? Chapter 2 to chapter 3? Lahat ng mayroong title si Jesus sa bawat church. Anong title niya sa Ephesus? Anong title ni Jesus sa Ephesus? In Ephesus, Jesus' title was Whom Who Hold the Seven Candlestick. Appropriate po ito sa church kasi ang situation nila ay their love to God is deteriorating. Kaya kung patuloy na magdeteriorate yung pag-ibig niya sa kanila, sabi niya, aalisin ko ang candlestand.
So anong description ni Jesus dyan? Anong title niya? The one who hold the 7 candlestick. Yun ang title niya. In Smyrna, Jesus' title was first and the last, who died and came to life, appropriate to the church situation, who is being persecuted. The persecuted church yan. So appropriate yung title. I am the first and the last. I am, sabi niya doon, once who died and come to life. Yun ang title ni Jesus dyan. Now, in Pergamos, ang title niya ay, was one who has and wields the sharp two-edged sword. Appropriate sa Church of Pergamo, ng sitwasyon nila which was infested with men with corrupt minds. Ang mga kaisipan nila, ang mga pag-uugali nila ay corrupt. Kaya, corrupt both faith and the church. Kinukurap niya ang pananampalataya. Maraming taong kinukurap nila ang pananampalataya at even the church in Pergamos. So the title of Jesus is, the one who holds the sharp two-edged sword. Okay. Christ resolved to fight against them by the sword of His word. So paano niya ito lalabanan? Paano niya lalabanan yung compromising spirit, yung corrupt mind of the people that is infiltrating the church? It is by the word of God. It is by the word of God that describe two-edged sword. Okay. The word of God, the first thing natin, the word of God is a sword. Espada. Ano itong sword na ito? Dinescribe niya. Una, it is a weapon. Pag sword, it is a weapon. Doon po sa Ephesians, isa lang po doon ang offensive weapon. Pero nagiging defensive and offensive din siya. It is the sword of the Spirit, which is the word of God. So it is a weapon. Both offensive and defensive. The word of God, yung Biblia na binabasa mo, yung Biblia na hawak mo, yung Biblia na pinagbubulay-bulayan mo, i-memorize mo, pinapakinggan mo, pinag-aaralan mo, is a weapon. Weapon po ito. Pang-depensa at pang-atake. Do you remember Jesus Christ when being attacked by the enemy during His 40 days of fasting? Anong ginamit doon? Diba si Satanas, gumamit siya ng salita ng Diyos. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang, tinapay ang batong ito. Anong ginamit ni Jesus para labanan yon? He also used the word of God. Both offensive and defensive. Sabi niya, nasusulat. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bunganga ng Diyos. So, he defend himself and he attacked the enemy. And then sumunod, kung ikaw ang totoong Diyos, tumalon ka nga. Dahil nasusulat din, aalagaan ng mga anghel. Anong sabi niya? Nasusulat. Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Anong sinabi pa ulit? Ipinakita niya kay Manan, ibibigay ko sa ito, sambahin mo lamang ako. Ang sabi niya ulit, nasusulat. Sambahin mo lamang ang Panginoong mong Diyos. Jesus Christ used the Word of God as offensive and defensive weapon. And if Jesus Christ used it, we must use it also in our life. It depends us in our faith, didepensahan niya tayo sa ating pananampalataya at the same time, umo-opensa tayo. Purihin po ang Panginoon. Amen. So you must be aware that the Word of God na hinahawakan mo, yung Biblia mo, sabi ko, Holy Bible. Ang Holy Bible, ito. Hindi, Pastor, may Bible dun dito sa cellphone ko. Hindi holy yun. Bible lang yun. Kasi Bible application. Alam nyo, kung minsan kasi, pinag-aralan ko rin tinignan ko, pinag-compare ko, minsan may kulang sa Bible app. At minsan mayroong napalitan. Sinasabi niya, tinitignan ko rin yung version niya Yung mga i-download ko, tinignan ko yung version. At mayroon akong U version, lahat ng version nandun.
Kung ano kung gusto kong version, nandun. Yung Bible app ko doon sa aking cellphone, yung U version. Pwede mong kunin lahat ng version. Kung anong gusto mong pwede mong tingnan, kitang ko sa version ng ganito, lahat. Pero pinagkumpara ko sa mga version na mayroon ako, magkakaiba. Minsan may pagkakaiba. Kaya sabi ko, hindi ito kan. Pwede lang siguro kung hindi ka na makabasa talaga, ganun. Pero mas maganda pa rin, mayroon kang Biblia. Amen? Amen. This is your weapon. Number 2, a sharp sword. Talagang sharp siya. Okay. No heart is so hard, but it is na hindi niya kayang hiwain. Wala pong matigas na puso sa salita ng Diyos. Amen. Gaano man katigas ang puso ng isang tao, pag ang salita ng Diyos nag-penetrate sa'yo, purihin pong Panginoon, kaya niyang hiwain yan at kaya niyang baguhin yung buhay mo. Kaya pag ikaw ay Kristiyano, natanggal lang ti puso day tanga tao, nga kanayon nga makangag ti sao ni Apo Diyos, nga wang pagbalbaliwan ti biyag na. Tingnan mo yung katabi mo, tao ka pa ba? Okay. Talagang kanyan, talagang makikita natin. It can divide and asunder between the soul and the spirit, between the soul and the sinful habits. Pwede niyang hiwain yung mga masasamang ugali mo, yung mga masasamang pag-uugali mo, dagita naaalas nga ugalim, naaalas nga panpanunot mo, naaalas nga panagsasaom, kaya nga put down, pwedeng ikat ng salita ng Diyos because it is sharp. Amen. Kaya dati sa uniya po Diyos, kakabsat namang mga gab during the sermon, during yung pag-aaral mo, day tamot nga pastor, jay lamang paspasagid, ti kukuan na, haan, talaga nga para kanyam. Amen. Kaya pag yung, ay, apo siya, mo ti paspasagidan mo, no, kunakit ko, tanggapin ko mo, ako yun. Ako yun. Okay, malapit ng time. Okay, so, two-edged, it is a sword with two edges. Okay, dalawa. Halaang nga kwa. Halaang may isang side. Double blade. Pinakita ko sa inyo noon, nung sinermon ko yung yung pang-hand-to-hand combat, yung sword na ginagamit dito, yung dalawang two-edged. Yung pang-short-hand combat. Okay, so, two-edged, an edge of the law against transgression of the dispensation. Noong panahon ng batas, noong panahon ng dispensasyon na yon, para sa kanila, pwede silang maparusahan according to the dispensation. Ngayong dispensation of gospel against the despiser. Okay, kaya niya. Sa panahon ng batas, sa panahon ng gospel, two-edged siya. Kaya nga yung issue, doon sa panahon ni Apostol Pablo at ni Pedro, na tungkol sa mga Kristiyano, kailangan bang sundin ang batas para maging Kristiyano? Nag-away hindi naman nag-away. Nagkaroon ng diskusyon si Apostol Pablo sa Apostol Pedro doon. Pero nagkaroon ng solusyon. Huwag nating pahirapan ang mga hintil na lumalapit sa Panginoon. Okay? Dahil mayroong kanya-kanyang dispensasyon yan at mayroong kanya-kanyang parusa sa anuman ang sunusunod sa dispensasyon na yan. Okay? Na panahon na yan. An age to make one. Pwede kanyang sugatin. Kada ka no church dito nga jemay sa isuna ti para sugsugat, jemay sa isuna ti para ililot. Okay. Meron daw church na gano'n. Nauyong jemay sa na anos. Jemay sa jay agbabaot ti kukuan na, jemay sa jay lamang pik-pik-pik ti kukuan na. Okay. But the word of God, pwede kanyang sugatin, masusugat ka, at muli niya itong bubuksan dahil nagnanana na yung sugat na yan, aalisan niya ng nana at pagagalingin ka niya. So the word of God pwede kang masaktan, masugat, pero ang salita rin ng Diyos ay pagagalingin ka. Purihin po ang Panginoon. Amen? Kaya, tama, double-edged sword ang salita ng Panginoon. Ito yung hawak-hawak ni Jesus Christ. Ito yung title. Para ang salita ng Panginoon isang espada, para linisan ang lahat ng ating mga kamalian. So as you go closer to the Lord and you have
the two-edged sword, the Word of God, in your hand, and you are studying it, you are hearing it. Purihin pong Panginoon, napakahalaga na wag lamang po kayong makinig, mag-aral din po kayo ng salita ng Panginoon. Amen. At habang nag-aaral kayo, nakikita ninyo yung sarili ninyo doon. Ako po ay nagpapasalamat, as my testimony, ako po ay nagpapasalamat, nung maborn again ako, yung pastor ko naka-anos. Hindi pa ako firstborn, secondborn ako dati. Naging firstborn lang ako nung mag-aaral na ako ng Bible school. Alam niyo po, aji pastor ko, kanji mentor ko, hanang ibagbaga nagiti mali. Ibagbaga. Basta hinahayaan niya lang ako magbasa ng Bible. Minsan mayroon pong pangyayari na amuyumatan ka dati ak na Katoliko, sanaya ka makisalsala. Inawis ng puta, girlfriend ko nga mapan ijay salunan. Kilala niyo naman siguro yung girlfriend ko na yon, si Balinswak, di ba? Inawis nak ni Balinswak, Pastora Balinswak na nabalinswak nga rod. Ni Grace tinasawak, isang na Balinswak dayay. Nga mga Balinswak talaga anagan na, Ibalinda, anagan na. Ebelinda, anagan na. Inawis nak, nga napan nakisala. Bible study Bible study namin. Sabi ko sa pastor namin, Pastor, wag mo nga habaan yung Bible study. Pupunta pa ako sa sayawan. Masunurin yung pastor. Hindi niya hinabaan yung Bible study. Tapos nung matapos na magpapalo ng pastor, rin kami, ang sabi pa niya sa akin, mag-ingat kayo Ada nagpaputok tatay dita. O di ingat. Uwan pastor, thank you. Pangkamin. After the Bible study, hindi niya naman sinasabi na bawal. So, to cut the long story short, alam niyo na itong kwentong ito, nang sumayaw ako, naunahan nila ako. Kasi ang ugali ko, kahit napupunta ako sa sayawan noon, kung sino yung unang isinayaw ko, hanggang matapos yun ang sasayaw ko talaga. Hindi ako mahilig yung iba-iba ang sinasayaw. Dapat isa lang. Ang nagyaya sa akin yung girlfriend ko, kaya mula nang magsuyaw ako ng una, siya. Nauna andak, may sumunod nga sunata, naunahan nila ako. Kaya ang naisayaw ko, yung katabi niya. Yung katabi niya ang naisayaw ko. At habang kami nagsasayaw, sabi niya, Uy, di ba born again ka? Oo. Bakit dito ka nagsasayaw? Sabi ko, hindi naman bawal sa amin Kasi sumasayaw kami sa church. Totoo naman, sumasayaw tayo sa church, di ba? Sumasayaw kami sa church, sabi ko. Ganun ba? Oo. Bakit? Ano ka? Ano bang religion mo? Iglesia ako, sabi niya. Iglesia daw siya. Sabi ko, bakit? Bawal ba sa inyo? Bawal pag sweet music. Pwede pag modern dance. Sumasayaw kami ng sweet music. Pero alam nyo, doon na kumilos ang Panginoon sa akin. Doon na kumilos ang Panginoon. Sabi ko, pumulupunta ka sa isipan ko, hindi sila naniniwala na Diyos si Kristo. Hindi sila naniniwala sa pagkilos ng banal na Espiritu. Bawal sa kanila. Bakit sa amin? Naniniwala kami na Diyos si Kristo. Naniniwala kami sa pagkilos ng Espiritu. Bakit hindi bawal sa amin? At sa oras na yon, hindi na ako sumayaw. Iniisip ko na yon nung sinabi niya. Dumating yung ladies' choice. Yung babae ang pipili ng kanyang isasayaw. Siyempre, yun na yung last sayaw ko. Isinayaw niya ako. Ang nagsayaw sa akin, siyempre si Balinswak. Pero yun na ang huling sayaw ko. Umuwi na ako, kinabukasan, kinumpran ko ang pastor ko. At sinabi niya, hindi ko sinabi sa'yo kasi hahayaan ko na ikaw ang makakita nito. Binigyan niyo ako ng mga verse, binasa ko, pinag-aralan ko, and I repent from the Lord sa mga kasalanan ko. Ganon po yung pagkilos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po laging spoon feeding ang ginawa sa akin. Kaya, hayaan niyong magbasa kayo ng Biblia at habang nagbabasa kayo, hayaan ninyong baguhin kayo ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon ay two-edged sword. Dumating na naman, pangalawa, binisita ko ang maraming pastor sa bahay. Hindi ko alam May bisita akong pastor, ang ginawa ko, namingwit ako ng maraming ng isda. Nakaalak mo, 2 kilo piman. Iniluto ko yung 2 kilong isda. Sabi ko, kulang ito. Kaya bumili ako ng dinuguan, yung luto ng dinuguan. Nang kainan na, isda at dinuguan, kasama ko yung mga pastor, nagtataka ulit ako. Hindi sila kumain ng dinuguan. Ako ang kumakain ng dinuguan, sila kumakain ng isda. Kaya nagtanong ko,
Pastor, nagraman dito yun, apa hindi ko kayat? Kunada magkat, sabi nila, hindi. Bihira lang kasi kaming makatikim ng isda, kaya itong babanatan namin. Pero, nag-question mark na yung isip ko ulit. Kahit isang kutsara lang, hindi man lang sila kumuha. There's something wrong. Kaya, pag-alis, naiwan yung isang pastor ulit, nagtanong ako, Pastor, magpakatotoo ka. Bakit hindi ka kumain ng dinuguan? Bakit? Bawal ba sa atin? Yun kaagad ang tanong ko. Then sabi niya, alam mo, hindi ko nasasagutin yan. Basahin mo na lang sa mga verse na ito. Ang una yung pinabasa sa akin, Acts chapter 15 verse 20, Leviticus, ganito, basahin mo na lang. Then, let the word of God, siya ang sumugat sa akin, siya ang kumilos sa akin at nalaman ko at sinunod ko na yon. Kaya mula noon, hindi na ako kumakain ng dinuguan. Linukudakmet. Nagluto na balay, panay nga dinardaraan, awan ti masidan. Inaramig kumot, inalak sang malukong, inugasak. Sa ako hindi sa manan. Meron na ulit, apay sudalatag sila ti karnin. Okay. So, ang point po mga kapatid, let the word of God deal with you personally. Amen? Hindi na kailangan pa na kuminsan, awang mo timbagbagan ni pastor. Tingnan mo rin ang salita ng Panginoon. A Christian who is reading the word can be changed from glory to glory as he continue to be in love with the word of God. Hihiramin ko yung expression ni Reverend Evangelist Gabuat. Sabi niya, maging addict tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Magandang ma-addict tayo sa salita ng Panginoon. Kaya, there is no escaping to the double-edged sword. Hindi ka makakaiwas dito. Ito po yung title ni Jesus. Tutuloy po natin yung content next week. Hindi. Iba yung speaker pala tayo next week. Yung speaker natin, magaling din yun. Kaya na kayo nga ispadaan, sugatan. Sakton iti mangagas. Nauyong na yung speaker tayo. Nadapay ni Sister Erlinda, nauyong yung speaker to no Sunday. Nauyong. Nauyong ang kanya. Kadagiti nga nagkamo ni pastora, nagpastora dito iti inam nga tawan. Kaya kayo po'y bunga rin ng kanyang sakripisyo. Maraming bunga ng kanyang sakripisyo dito. Si pastora, noon nagpastor siya dito. Amin ka nga balbalay. Ti kwento da kanya, kat amin ka nga balbalay na sarrek na. Kahit no sumrek, haan nga sabsabali. Talaga nga ipabalay na. Kaya maraming nakakaalala sa iyo rito, Sister Elinda. So ano pa met siguro, tabalasang kamat, ibirukan da kan, titaga ditoy. Adumat ti balo ditoy. Balo pa ni Brother Ronald dun. Okay. Oo. Balo pa ni Manong Guding, balo pa. Sino pa ti balo? Awanan? Adumat ti Barumi ditoy ni. Dapat dahil iti kalakayan nga Barumi dito, birbirok. Ngay, madaydayaw iti apo. So, sana po makita po natin yung kagandahan ng Panginoon sa ating mga buhay, the Word of God. The title of Jesus in this word, in this church is the one who hold the two-edged sword. Sabi kanina nag-testimony, talagang asurdo ni Satanas. Gamamuyo, maadal tayo no sumarno ng Domingo. Itong church na ito nakatira sa tirahan ni Satanas, but they remain faithful. What is their secret? Purihin po ang Panginoon. What is their secret? Tingnan po natin sa next Sunday. But nakita na natin yung unang sikreto. Ano man po yung nais na pumasok sa ating buhay, sa ating church, we will be guarded by the Word of God. Ang iglesyang ito, hindi tayo paapekto. Kaya nga po ako, kahit na mas marami ng pastor na grupo na doon, kung may nakita po ako na mali silang katuroan, I will never go. Lalo na nung sabihin nila, yung grupo ng isang pastoral dito sa Alaminos, nung sabihin nila na hindi na kailangan pang mag-pray, sabihin mo na lang, it will happen. Sabi ko, hindi ko
ipe-fellowship. Kaya young people, huwag kayong magtaka kung bakit binabawalan ko kayo minsan na pumunta sa Jesus Reign kung ang nag-hold ay sila. Because I don't want you to be infiltrated with those teachings na papupunta pa lang, opening prayer pa lang ha? Ano, Angelica? Opening prayer pa lang. Kasi ano, baba, ang baka, kung kunanadya yan. Opening prayer. Okay, let us welcome Sister Nata. Opening prayer. Baba, ang baka ay baba, kung kunanan. Alam naman natin ang Biblia natin, di ba? Ganun ba yon? Pag nagsalita ang dalawa o tatlo, yung dalawa manahimik at yung isa manalangin sila ng interpretation hanggang nagkukontestan. Di ba ganun ang mga kaya nga may Biblia tayo eh. Kaya nga sabi ko, balanse tayo. Sa 1 Corinthians chapter 12, gift of the Holy Spirit. Sa 13, love. Sa 14, the manifestation of the Holy Spirit. May speaking in tongues na doon. Hindi naman tayo against sa speaking in tongues. Pentecostal tayo, we believe. Pero yung prinactice naman na puro mula takuraraba syanda, lalasiya syandamot aminan. Amin laki din, basta speaking in tongues jay. Di ba? Kaya wag kayong magtaka. Bakit pastor? Hindi mo kami kasi ayokong ma-infiltrate yung mga kaisipan ninyo sa mga bagay na yon. We are guarded by the Word of God. Napag-aralan natin kanina, our worship must be biblically founded. Hindi po gamagaya lamang tayo. Wag yung gaya-gaya lamang. Kaya wag na kayong magtaka kung gano'n ako kay-stricto sa inyo during your devotion. At gano'n din kay-stricto yung music director. Kasi ako ang nagsasabi sa kanya, strictuhan mo sila. Kaya ganun siya kay-stricto. Kakagurgurayo pa yon. Palitan nyo na nga kung kunayo pa yon. Hindi ko papalitan yan kasi in-order ko siya. Purihin po ang Panginoon. So sa oras pong ito, patuloy nating papurihan, sambahin ng Diyos. At niling kong tumayo po tayo. Tutuloy po natin sa Sunday yung content of this letter. Natapos na po natin yung inscription or yung introduction ng letter na ito. It was written to Pergamos. Ang Pergamos ay married o compromising church. And we don't want to be a compromising church. Ayaw nating makikompromise na simbahan. Ayaw nating makikompromise sa mundong ito. Gusto natin, we must have a purity in our worship. Pure in worship, and we must have biblically founded worship to the Lord. Hallelujah. Nais natin na ganon. Hindi po tayo makikiayon sa anumang doktrina ng akala nila ay tama. Pupunta pa rin tayo sa Biblia. At yun ang magiging gabay natin. Because it is no escaping. Hindi makakaligtas ang maling katuruan sa mga Kristiyanong tapat na naglilingkod sa Diyos at tapat na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Ano bang gawitin natin yung paborito ni Pastor Tabilangon? Hallelujah. Sister Angelica. Isusuko ang lahat. Ang aking buhay, singing. Ang aking buhay ay binago ng Panginoon. Pinalaya ako sa aking nakaraan. Siya'y lumiwanag. Sa puso kong madilim sa panganib. Buhay ko'y hinahawakan. Paglilingkod, isusuko ang lahat sa Kanya. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anuman ang naging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Ulitin po natin yung persistence ay bago ng Panginoon. Pinalaya niya sa aking nakaraan.
nakaraan. Lumiwanag sa puso kong madilim. Sa panganib, buhay ko'y hinahawakan. Kaya't isusuko, lingkod, isusuko ang lahat sa Kanya. Nananako at umibig ng tapat. Susunod, anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kanyang kalooban. Kaya't maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kanya na nangako. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Doon anuman maging kalagayan, mamumuhay. Salamat po, Panginoon, sa Kanyang. Ang aming buhay ay iyong binago. Nang masumpungan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, amin po itong pinakinggan, amin po itong binasa, amin po itong pinag-aralan, pinagbulay-bulayan. Nakita po namin ang aming mga buhay na hindi po kami karapat-dapat sa inyo. Ngunit salamat, pinatawad niyo po kami sa aming mga kasalanan. Pinalaya mo po kami sa aming mga nakaraan. At lumiwanag ka po sa buhay naming napakadilim. At mula po noon, ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay. Hinahawakan mo kami sa lahat po ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Diyos. Muli mong pinapaalala sa amin na ikaw po ang siyang lilinis sa aming mga buhay. Mag-aalis po na mga hindi karapat-dapat sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na maging matapat sa aming pagbabasa ng iyong mga salita, maging matapat sa aming pakikinig, at maging masigasig sa aming pagsaliksik at pag-aaral ng iyong mga salita. At ito'y aming pagbulay-bulayan sa aming mga buhay. At amin po itong gawin. Hindi lamang po namin pakikinggan, babasahin, pag-aaralan, pagbubulay-bulayan, kundi ito ay aming isa pamuhay. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na kami po ay masugat ng iyong mga salita. Pag kami po yung sinugat ng iyong mga salita, bubuksan mo po ang sugat na yan. Aalisin mo po ang mga nana nito at kami po'y pagagalingin at babaguhin mo, papalitan mo ang puso naming bato ng pusong laman na handang sumunod sa inyo. Yung pusong dating madilim, liliwanag, Panginoon. Yung dating marumi, ito po ay dadalisay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, you are our God, you are our Savior. Hawak mo po ang two-edged sword. Tulungan niyo kami, Panginoon, na malinisan, maalis, matapyas ang mga dapat matapyas sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe ngayon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. We thank you very much. Ngayong buong linggong ito, iba't iba po yung mararanasan namin. There are many challenges. There are many trials that will come. But Lord, we thank you because you are with us and your word is with us. We will be victorious, O Lord. Magtatagumpay kami because we have your word as our defense and our offense. Thank you very much. We give you all the glory, the honor, and praises in Jesus' name. Sa huling pagkakataon, awitin po natin yung first and choro, and I'm calling Pastor Chris to pronounce to us the benediction. Panginoon, malaya ako ang
aking nakaraan. Siya'y lumiwanag sa puso kong madilim. Sa panganib, buhay ko'y hinahawakan. Susuko ang lahat. Maging kalagayan, mamumuhay sa kanyang kalooban. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilian niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat po magsabi ng Amen. God bless you po sa ating lahat.